anong balak nyo dito? Na, papayag lang ba kayo sa ganyan na ginagawa lang kayong katwiran, ginagawa lang katwiran ng mga consumers, yung pala, and ang nakikinabang na naman dito, yung mga importers na nakaka-corner sa dami ng volume na ibinibigay. Yes, tama. Just to put it into perspective, ang ano dito is parang kinukumpara mo yung 500 lang kasi yung parang total number of importers Mhm. na port, no? Tapos milyon-milyon po ang mga magsasaka natin, no? Sa mga Mm. magbababoy. As a Oo. matter of fact, 73% ay backyard farmers. Mm. So dapat isipin nila maigi na wag nila paboran itong 500 importers versus itong mga dahil kabuhayan ito ng Oh. 73% ng Yes. milyon-milyon ng mga farmers. Kaya So anyway, magkakaroon ng alam ko nakapag-set ang House of Representatives, yung Committee on Agriculture and Food mm. ng meeting on June 2 at dadalo po kami at siyempre sasabihin po namin ang aming mga Mm. hinain at titingnan natin, no, kasi ang House of Representatives kasi ang may oversight dito, Mm. no, sa Mm. EO na pinirmahan. So hopefully natin ma-convince natin yung ang Congress na sana paboran tayo at medyo i-hold muna ito. Pero meron din kaming assurance from Secretary Kiko na ngayon kasama ng presidente nasa Tokyo. Japan. Kakausapin daw niya yung presidente at even the economic team na sabihin wag muna natin i-implement ito. Kasi Okay. parang hindi nga talaga siya na-consulted regarding this, no. At the same time meron din ongoing na na free trade agreement na ginagawa between European Union, no? Ang gusto rin nila ibaba din yung taripa ng pork. Talagang favorite punching bag itong pork industry. Kawawa naman talaga yung mga magbababoy. Aba, hindi lang So hindi yun hindi po. hindi lang kayo, pati magmamanok. Hindi lang kayo. Yes. Oo, Mm. pati magmamanok, pati nga din sa bigas Oo, actually. pati bigas. Oo, alam mo, Yes po. ito yung problema ng agrikultura natin, ang bigat. Pero anyway, kaya kami tumawag sa iyo, Alfred, sir, no, para lang namin maintindihan nga where you're coming from. At sana nga din, doon sa sinasabi niyo na tumutulong sa inyo ang secretary, ang sa akin lang dito, sana hindi siya double face, no? Hindi yung kapag kaharap kayo, ay oo nga, ay oo nga, ay oo nga. Tapos na-bypass ako, pero hindi na titigil. Kasi itong isyong ito, ang sinasabi niya, meron daw po siya pinaghihinalaan. 18 kumpanya, isa lang ang address. Nabigyan po ng alokasyon ng importasyon ng baboy. Parehong-pareho sa bigas din ito eh. Lumabas din dun sa hearing ng Senado, di ba? So pare-pareho yung modus. Pero siya, nandidiyan, sinasabi niya na, hindi ko alam yan. Bypass ako dyan. Yun lang ang atin dito, Sir Alfred, na sana din, sana pag siya nakausap nyo, sabihan nyo na, Sir, ba't lagi kang walang alam? O mahirap magtanong nun, Alfred, mahirap, Mahirap sagutin yan, sir. Pero hindi ba, Pero kami naman, hindi ba kayo nagtataka? kahit na paano, Hindi ba kayo nagtataka na bakit lagi siyang walang alam? ganun talaga pag nasa pagka hindi ka kakampi, di ba? Hindi mo talaga alam nangyayari. Tingnan mo sa Senado, hindi nga nila alam nakaalis na si Bato. Parang ganun lang. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.